Oh, mga kababayan natin sa Middle East, maghanda na kayo, maghanda na kayo. Dahil magkikita-kita tayo sa Dubai, mga kababayan. Yan ang ating meeting place. And then, lalangoy tayo sa dagat papuntang Iran, mga kababayan, papuntang Pakistan. Dadaan tayo ng Nepal. Aakyat tayo ng Mount Everest. Babaybay tayo sa Myanmar, sa Thailand, sa Malaysia. Lalangoy na naman sa dagat, mga kababayan, hanggang mapunta tayo sa Pilipinas. Dahil ang sabi ng ating presidente na ang the best option daw sa pag-uwi ng ating mga kababayang OFW ngayon, mga kababayan, ay by land. By land! Oh, maghanda na kayo ha. Makinig kayo sa ating Pangulo. Ngayon, by land, that will be the best option that we will have as in the immediate future. Oh, in the immediate future. By land. I love it. Kaya naman, mga kababayan, kaya naman nabaliw dito si may bago tayong may bago tayong na-unlock na karakter, mga kababayan, na sobrang lakas. Bagong kaalay natin si DDS, si Eloy Bogris. Grabe, halos hindi maarok ni Eloy Bogris, mga kababayan. Itong sinabi ni BBM na pauuwiin niya ang mga OFW by land galing sa Middle East. Para orin niyo po, mga kababayan, ha? Ikaw ba na BBM? Bala ka, intrimidido ka. Intrimidido? Tapos anong pinagsasabi mo nga, wala naman kasi ngayon eroplano, do alipungoy nga klases ang presidente. Wala naman kasi ngayon lumilipad na eroplano galing sa Middle East, sabi niya. Oh. Magbaylan na lang ang mga galing sa UAE. Ayan na, kababayan, maroon na tayong mapa, by land. Dire-diretso. How the hell did we make this bad decision, including me, because I voted for him? Paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon, mga kababayan, na isang presidente natin? Parang, walang ibang iniisip kundi kaungasan. Lord. Panagton mo kami, sa diin kami maagi. Sabi niya, mga kababayan, paglakarin nyo kami, saan kami dadaan? Ito na siguro, Ito na siguro, mayroon ng pathway, mga kababayan. Dadaan ka pa sa Mount Everest. Hindi mo alam kung ano ang geography pala, Lulo? Hindi alam ang geography. Titingin sa world map. Nagapat dadaan. Bilang si Iloy dadaan. Dito na. Sa Pacific Ocean. Dadaan sa West Philippine Sea. Hindi may dublan. Ang from dito sa Middle East papunta sa Asia. Ano pa, Ano ba ito mga baybaying ito, mga kababayan? Bay of Bengal? Ito ang South China Sea, andun, mga kababayan, Andito may mas mga malalaki pang mga dagat. Magbaylan lang kami. Ano akala mo sa amin bilang si Iloy manananggal? Reptile? Ma-transform kami una. Amphibian. Amphibian. Dahil mga kababayan, pagdating sa dagat, langoy. Sige, langoy. Una bilang si Iloy malakat kami nga do mga buaya. Ano ba na tingin na, mga kababayan? Para maglalakad na tayo parang buaya. Well, buaya, pwede sa lupa, pwede din sa dagat, at saka sa tubig. Maglalakad kami nga do mga buaya kami tapos pwede din kami sa dagat. Ano kami BBM sa mga paningin mo? Reptile! Hindi kami buaya pala, Lulo ka pwede sa dalan, pwede sa daan, pwede sa dagat. Ay, nako. Hindi kami pwede mag-transform bagis. So, pinalagpat ka lang mo, BBM. By the way, mga kababayan, kababayan ito, ito si Miriam Defensor Santiago na Ilonggo, mga kababayan. Ilonggo itong kanyang dialect, pero mayroon tayong naiintindihan dahil magkahalong Tagalog Di na to nga ako nga ginakuan man bilat sing Iloy, ginapay blood yun na naman ko. na high blood daw siya, mga kababayan, Ang dapat nga gawin mo, bigyan mo ang mga magnanakaw nga mga bilat sing Iloy, nga mga envoy mo for whatever. Bigyan, Subuti pa si mga kababayan, Eloy Bogris. Mayroon pang idea na immobilize ang mga envoy. Nasabi niya, mga magnanakaw daw. Dulis, magbigay ka sa amin dito kay food pack. Wala ka binigay, ito lang gani yun, di puta lang, lang niyo, balanyos lang, white flower. Hindi mo pa mabigay, ito lang hinihingi ni Bugres na para kumahaya.
Ano kay Bob? Makuyawan ko bala. May masimutan man ko. Oh, dahil kapag magulat daw siya sa putukan mga kababayan, at least may maamoy-amoy siya. Oh. Yan lang ang iningi niya, oh. Yung parang mga kababayan, white flower, mentol. Ay, Ginoo ko, salamat kay Diyos ko, President. President. Thank you so much kay President kahit papano. Kung ma-nervous breakdown ko, President, meron ako nilalagay sa utak ko kasi Oh. Kung bibigyan daw siya ni Presidente mga kababayan ng white flower, magpapasalamat talaga daw siya. Thank you, President. At least meron kang binigay na white flower. talaga, President, ang stress ko ngayon. Guys, ito talagang binigay sa akin ni BBM, guys. Oh. Pinapasalamatan ko talaga lahat na bumubuo ng Embahada ng Pilipinas. Maraming salamat talaga sa white flower tsaka sa bitit. Wala gani. Oh, pati yun mga kababayan, wala. Wala. Anong contingency plan niyan mga kababayan? Bailan. Tapos ngayon, ma'am, sasabihin nila doon sa meeting nila, Bagbaylan na saan mo kami isasakay? Oh. Saan mo kami isasakay, Bilatsing Iloy? Sa e-bike? Sa ipay. Anong abi ni Samon manananggal? Bali maglalan tayo. From here, saan tayo pupunta? Oh, dito sa Dubai. Tatawid kayo ng dagat. Papuntang Iran. Kasi Papunta pa Iran. Disgrasya kayo dyan. galing dito, pagpasok mo dito, papalagay natin hanggang Oman. Papunta sa Oman, dagat na kagad. Oh, eto, Dubai, Oman. Dagat. Hindi pwede pala ito dito mga kababayan. Iran yan eh. Diyan ang gyera. So, Bilatsing Iloy, mag-transform kami tanan, bagis? O sige, mag-concentrate tayong lahat, mga kababayan. Mag-concentrate tayong Concentrate. lahat, mag-transform tayo sa pating. Lalangoy tayo dito sa Pacific Ocean, yung diputa, para makaabot sa Dito India. na. Oh, lalangoy. Oh, papuntang India. Pwede rin. Languyin nyo na lang. Hindi pwede pala dito, dahil Iran yan yan, andyan ang gyera. Lang ka. Ano kayo mo man? Ano kami crocodile dande? Ano ba daw sila mga kababayan, mga crocodile? Bilatsing Iloy na klase ng presidente, why hindi nagabasa-basa? Oh, anong klase daw presidente ito? Hindi naman nagbabasa. Bakit hindi ka kasi nagabasa-basa, BBM? Mm. Kung ano ang structure ng world map? From Akala siguro niyan, mayroon pang mga mga kababayan, mga lupang tulay. Kagaya natin mga ninuno na pahap-hap lang mga kababayan sa mga tulay na lupa. Asia pa rin kasi nga continent naman talaga ang Middle East. Pero dapat, Pero malayo. tingnan mo, Ang ito layo. ba ay pwede sa land lang? Or kailangan padalhan natin sila sa mga Baruto race? Baruto. Ang mga baruto mga kababayan, yung parang mga barko. Padalhan mo kami dito ng salbabida. Oh, at least salbabida, padalan mong bangag. Yun na lang kahit salbabida, Bilatsing Iloy, paglusot namin sa Oman kasi wala eroplano. Hindi ka makabigay sa minsang burador, antayin mo kami doon sa Pangpang. Sa pangpang malaantayin. Dapat doon may mga salbabida kasi padala sa amin, Bilatsing Iloy, kung wala budget galon. Oh, kung walang budget na mga kababayan, yung mga container na lang ng ng tubig. Ay, wala talagang plano si Bangag mga kababayan, no? Kung wala budget ang Pilipino, ang mga Pilipinas, BBM, nga mabigyan kami sang salbabida kahit galunan na lang nga 5 liters. gallons. Yung sa dispenser na galon, lulutang yun mga kababayan, tanggalan nyo lang laman. Doon na lang kami makabit-kabit sana. Originally, patawag mo lahat ng mga kwan, ng mga sirena, dabala. Oh, patawag na ng mga sirena. Ipatawag ang tanan nga kataw. Yung mga lamang dagat. Pwede, pagtawag ng lamang dagat si BBM mga kababayan. Kami sa kanila sasakay. Hambalo nyo kami, maglaland lang kami kano. Oh, tapos sasabihan daw tayo na kababayan na, mag-byland na lang kayo. Tingin kami hasta malakad, BBM, sa Oman, maalay lakad kami, ano man. Oh, saan daw sila maglalakad mga kababayan? Papuntang Oman? Oh, dyan? Papuntang Oman? And then what? Mag-alay lakad sila, and then what? Pagdating sa Oman mga kababayan, lalangoy sila ng dagat. Palakarin mo kami. Matagal pang May 1, BBM, alay lakad. Oh, matagal pang Bilatsing Iloy, manyang, hindi kami mamatay, Bilatsing Iloy, sa ballistic missile. Patayin man kami sa mga pating. At sa lahat ng mga jelly ace nga mapunta sa mga Jelly Ace. Jelly Ace ang tawag. O jellyfish. gusto namin kakanin supo ng amon nga buwan blood. Oh. Hindi puta. Ano ang abi mo sa amon sangre? Hindi kami sangre. Oh, ano akala mo sa amin mga sangre?
Biya bala sa mo, bala si Nana, magenta, bala okay ka periko. Akala na siguro mga kababayan si Nanay Magenta na nasa okay ka periko. Oh. Parang ang luma na niyang mga teleserye niyan mga kababayan eh. Tininin, Fe, andito ako ngayon sa China. Punta ka sa ka teleport? Mag-teleport. Hindi ni sa pelikula, grabe naman ang Baka mag-teleport mga kababayan si BBM dito no, ang kanyang contingency plan. ni BBM. Isa-isahin mo lang kasi ang pagganito mo. Punto 2 kada araw. Punto 2 kada araw, tapos mga 3 hits lang. Parang napasobrahan daw sa batak mga kababayan. Oh, isa-isahin lang sana daw na para hindi masyadong mabuking. Huwag mong ubusin ang isa kalinya. Ang isa kabulto, isang araw, walang bilat si Iloy, kaya kagatamang hinala. Ay, tamang hinala. Oh, nasobrahan daw sa batak mga kababayan daw kasi. Hindi kami mamatay dito sa mga bomba, sa mga ballistic, missile. Mamatay naman kami sa pating. Tumuon man kami sa bilat si Iloy, yung mga kataw man niya nga. Wala naman kami. Oh, gagawin pa lang daw mga lamang dagat mga kababayan. Mga shokoy. Yung mga kataw mga kababayan, parang mga shokoy. Wait, BBM, ano ang abi mo sa amon si Jezebel? Wala kami share nga ganyanin namin sa aming planet. Oh, ano akala daw nila mga kababayan? Anong akala ni BBM sa kanila? Mayroong mga kaliskis o mga shells sa sa balat? Maganito kami sa planet namin, tapos makakambyo kami, matransform kami kay Jezebel. And then, matransform, akala siguro daw ni Bangag baka kababayan, magta-transform sila ni Jezebel kapag punta na sila sa dagat. Palangoyin na lang. Hindi kami pinairam ni Nana Magenta sa kanyang anting-anting. Oh. Nga ni siya nga klase sa presidente nga agago ka man. Oh, anong klase daw presidente ito? Gago. Grabe, siya nang sabi ha. Bilat sing Iloy, ginapaugtas ya ko. Oh, pinapuyat mo ako ha. Oh, yung presidenteng to. Na lang ni Saman, bilat sing Iloy, padali kami salbabida, be. Kukun padala ka dito sa aming paraw regata, do ako ang ginapagod niya sa iya. Oh, napapagod na siya mga kababayan sa mga kabangaganda. Diyos ko, Lord. Ikaw ba na BBM? Bala ka, intrimidido ka. Intrimidido. Marcos. Napaka-intrimidido mo. Ay, Kung naku. magpatayan ang China kag ang Taiwan, huwag kang umintra doon. Ilan ba ang iyong abusayap? Oh, di ba mga kababayan? Salimpusa yan si Bangag mga kababayan. Huwag niyo sabihin mga kababayan, sasali ito sa gera din sa Iran at sa Middle East ngayon. Dahil sa Taiwan salimpusa. Bilat sing Iloy, hindi nyo gani mabigyan sang sapatos nga matino kag medyas ang military. Hindi Trolala. nyo mabigyan sang sapat nga uniforme ang military sang Pilipinas. salimpusa Mapadala-dala pa. ka doon sa China kag sa Taiwan, tumahimik ka na lang bala. Shut up, BBM. Mag-concentrate ka kung paano mo mabalik sa amin ang 805 billion. Wala na Ninakaw na yan Ay, nako. Naloka tayo kay mga kababayan, kay Eloy Bugres. Samantala, dito tayo mga kababayan. Continue tayo dito sa maganda ito diskusyon ni Dr. Lauren Badoy mga kababayan at ni Kati Bidag. Eto, yung kinukuha nyo ang security ay mga sundalo. Tungkol dito sa kurakutan ni Marcos na naman mga kababayan. Nakala nila, minaliit nila ang mga kapasidad ng mga ex-marines sa ito at ex-military mga kababayan. Akala nila, ma-easy-easy lang nila. Pero lumaban mga kababayan. And they have Laban! brotherhood. pag yan nasobrahan sa mga pinagagawa nyo at talagang hindi kayo umayos, ang kanilang mandato is para sa bayan at sa ating Para sa bayan. institusyon at sa ating bandila or flag of the country. Yeah. So, yung ginagawa nyo ngayon, lalo ka na Trillanes, kayo mismo ang nagbubukas ng pintuan. Sabi ko nga, the golden gate is open already. And hindi kami may gawa kayo. Kasi imbis na ayusin nyo to, pag-usapan nyo ng tama, anong ginagawa nyo? Binababoy nyo ang uniforme ng kasundaluhan. Kayo mismo na, alam mo yung ginagawa nyong pabababoy sa 18 na yan? Parang yung sinabi na ang mga men in uniform ay walang kwenta. Yan yun eh. Kasi hindi lahat nyo eh. Nilalahat nyo 18, ang dami niyan. And may susunod pa. And because of that, talagang nakita ng mga kasundaluhan kung anong klase kayo. And Pero- salamat sa inyo. Yeah, pero alam mo, Kathy, no, ang mga sundalo, salamat sa mga komunistang teroristang yan,
sanay na sanay sila na binababoy sila. Yes. Niyakap nila ay yung mga kasinungalingan na sinasabi sa kanila. Like that dishonorably discharged, no? Umaamin naman pero alam mo yung story behind that? Alam mo yung story para makita ninyo na napakawalang kwenta yung dishonorable discharge. Hindi nawala ang honor nila, 'di ba? Parang yung kanilang something about yung food delivery na hindi naman inutusan siya pero hindi naman inako nung officer na nag-utos sa kanya, and because of that he was dishonorably discharged. So hindi katulad ng pagnanakaw, no, sa bayan. Yes. Hindi yan. So alam mo, yung sundalo, ang hindi nila alam about them, no? Isipin mo, the act of giving up your life for your country, it really totally runs counter to nature. Kasi yung natural, yung instinct is to preserve yourself, di ba? Instinct yun Oo. Iniisip ka na, ayoko nga, di ba? Di ba, isasave mo yung sarili mo, makasarili ka talaga. At saka yung instinct mo to life, ano yun, deeply embedded yun sa'yo, di ba? Yes. You will hear stories of soldiers who will say, to save up, para matigil na itong gulo na to, ibomba mo na. Sir, you throw the bomb, di ba? Kahit alam niya mamamatay siya. It really runs counter to yung natural instinct, di ba, to save themselves. So mali talaga yung kinalaban nila. Mali talagang... At saka diba ang daming story niyan. Kasi syempre, lalo ka na marami ka narinig. Yung parang meron sila mga kasama na yayakapin yung bomber. Yeah. Adaganan yung bada para hindi sabugan yung kasama. Yeah. Pasaluhin lahat ng bahay. Oh my gosh, naiyak ako. Yeah. Yeah, okay. Umiyak ka muna dyan. Kaya yung yung sinasabi mo, no, na yung pera, ganyan, no, all this talk about money, and the moment, meron akong isang gustong, quote, pero hindi ko siya ma-quote verbatim, ha. Basta sabi lang ganito, the moment you meet somebody, no, na nangyari buong buhay mo, ang buhay mo ay tungkol sa pag-imbak ng pera, 'di ba? You've created an altar for money and power. But the moment you meet someone for whom there is no price tag, then you will truly know how poor you are. Diba? Yes. So, yan sila. Yan ang kayamanan nila, yung dangal nila, yung prinsipyo ng integridad nila, yung tapang at pagmamahal nila sa bayan. Napakayaman nila. Kumpara mo dyan sa mga bilyonaryo, trilyonaryo na ang ginawa ninyo, mga putang ina ninyo, no, sinira ninyo ang bansa. Para saan? Para magka-10 bahay sa Forbes Park. Para magkabahay ka sa Lake Como, or sa wherever sa mundo, 'di ba? Pero ang ibig sabihin nun, Pilipino ang nasira, Pilipinas ang nawasak, at maraming namatay dahil magnanakaw ka. I've never seen a poorer person. Alam mo, if the only thing you have in your life, no, that makes you rich is money, then I'm telling you, you're very poor. Lalo pa pag magnanakaw ka at sinungaling ka, no? Si Marcos, no? Diyos ko. Kaya kita mo, ang daming pera pero ang daming sakit ng mga taong yan. Yeah. Mamamatay na. Diba, Cathy, no? Oo. Diba, Cathy, no? Ako, I feel I'm very rich because I have my health, no? Yes. Look at Marcos, no? Tingnan mo siya. Tanga nga Ang bobo nga kasi, yan na nga, may sakit na siya. Obvious ba? Kitang-kita mo, mukha na siyang kalansay. Tuloy pa rin yung pagkukulimbat niya, no? Hindi na siya natuto dun sa tatay niya na dapat at this point nakuha na niya na pera lang yun, di ba? Pero yung tatay ko nagkasakit siya, etc. at namatay siya. So, tayo mamamatay. At some point magkakasakit tayo. At ang kayamanan mo talaga ay yung pagmamahal at saka yung health mo, di ba? So, a farmer, no, itong mga Marines na to, just on that definition of health being wealth, mas mayaman pa to kay Bangag, di ba? At marami sa kanila dyan, di ba? Oo. Hindi, yun na nga, yung parang feeling mo, dami mong pera. Sige, dami pera, madadala mo ba yan? Mamamatay ka? Yeah. Wala naman pupuntahan ng mga demonyo na gumagawa ng kasamaan. Kasi again and again, the devil is number one manipulator. They will aakiting kanila sa fame, power, and money. Tapos you feel so powerful, you feel so famous, you feel so rich, na you thought you are untouchable. Hindi nila alam na kasanla na yung kaluluwa nila sa impyerno. Na after niyan, slowly, yung organs nila nagpe-fail, na, okay, I have all this money, pero after few years, or right away, 3 pupuntahan mo. Sakit, aksidente, tas tuloy-tuloy na kamalasan, na lahat yan kukunin din niya. To the point na isasanla mo ulit ng another time yung kaluluwa mo talaga kay Satanas.
Parang ano, no, Cathy, parang may lumabas na recent article about Benny Abante. Where his watches are in the millions, no? Thinking, no, doubtless paid by money stolen from the Filipino people. Pa, 'di ba? Kasi magkano lang ba sweldo niya? 'Di ba bilang kongresista, 'di ba? Bakit ka nagkakaroon ng 20 million na watch? At saka marami siya million, no? I'm thinking, what's wrong with these people, no? Does Benny Abante think that if he buys a 20 million watch, ay hahaba buhay niya? Is he buying time, 'di ba? Yeah. Hindi, Benny, hindi. Kausapin mo si Romeo Acop kung nadala ba niya, 'di ba? Yes, Nadala ba niya, oo. right? So, Yeah, so ako, ano yun sa akin, sige, gawin niyo lahat ng gusto yung gawin kasi lahat to may hangganan. And kapag to, ngayon nga, nagsusnowball yung listahan ng mga supporters yeah, grabe. Ng 18. Na retired. Yung Oo. mga retired na Yeah. na women in uniform. Grabe yun. So, imagine. Yung last count from last night was over 200 na, no? Yeah, tapos nakikita ko dun sa comment section, grabe, ang dami. Talaga Yes. nagpapakilala. Yes. Pang klase yun, no? So, sabi ko talaga, yan yung sinasabi. Do not trigger a tickling bomb. Alam mo yung ganon? Kasi, tahimik yung mga yan. Ang pangit kasi, yung statement na lang na lumabas na sila, nagsalita na sila, sinalang lang buhay nila, dinidebunk agad. Alam mo yung, hindi nyo ba pwedeng imbestigahan to agad? Si Lacson, isa pa yun, di ba? Na, ano ba yan? Ikaw yung Blue Ribbon Committee, napaka-bias agad ng comment mo. Dapat wag resign tas Blue Ribbon. Correct. That's right. Dapat ganon. Dapat nag-inhibit siya. Oo, di ba? Sila ni Soto, di ba? Kasi nandun sila sa listahan na yun eh. Exactly. At saka dapat yung mga nakalista ng mga pangalan doon ng mga kongresista ang buwaya, dapat i-inhibit din nila yung sarili nila sa impeachment. Exactly. Totoo yun. And again, alam mo kayo, kayong nagde-deny, ingat-ingat kayo kasi may video. May video. Video po. Tsaka ang dami nila. My goodness. Oo, may kanya-kanya silang story. Meron pang another story dun sa 12. Oh, 'di ba? So saan kayo niyan, 'di ba? Tapos alam mo Cathy, no, 'di ba ito yung kwento ng mga 18 na soldiers na nag-fit in siya sa lahat ng sinasabi nila Congressman Toby Chanco, Yeah. ni Zaldico, ni Congressman Lian Leviste, ni Gutesa. Barsaga, Gutesa. Yes, Oh. 'di ba? Lahat Yes. nag-fit in, hindi naman sila nag-uusap-usap, 'di ba? Yeah. Ganyan na ganyan, puzzle piece talaga. Yes. Hindi, tsaka alam mo ko, yun nga yung sinasabi ko sa'yo, Doc, no? Na, Doc Lorraine, na madalas kasi Filipino tayo, we're very compassionate, sentimental. So, I guess, alam din ng Diyos paano tayo dapat niya matauhan. Ginagamit niya yon na, eto, papakita ko to sa inyo, ano pa ba ang gusto nyo? Yung next dyan, yung paghahatol, and sa kanya mismo manggagaling, yun yung nakakatakot, Doc Lorraine. Kasi lahat talaga may hangganan. Lahat ng kasamaan ay may hangganan. 'Di ba? So, doon ako kasi ito talaga nakikita ko yung nakikita ko na kung saan siya papunta. And if I were to those people na involved, ang ko nga, 'di ba, minsan nagpo-post ako, kung ako doon sa mga nabanggit, kung napilitan kayo, sabi nyo, maging witness na rin kayo, no? Napilitan kami, nakikisama lang kami. You say something. Kasi at the end of the day, talagang nandito kayo. Alam mo yung madadamay kasi may mga ebidensya talaga. So you cannot deny it. Yung mga, we don't want to engage, yung mga nagsistatement na gano'n, you have to engage, darling. Kasi talagang may ebidensya sila. So, again, hindi sila lalabas, hindi sila tanga, nalalabas lang out of nowhere. Tapos sabihin nila, siguro binayaran. Ang dami naman yung binayaran. Di ba kayo yung mayayain? Nasa inyo yung pera, bakit etong mga to, piniling tumayo. Iba talaga, Doc Lorraine, ng sundalo At yun nga, pwede mo, Diyos ko, ang babaw naman, pakainin mo lang, tuwan-tuwa na. Alam mo, Doc Lorraine, di ba kinuwento ko to sa'yo? Nung pandemic, ang hinihingi lang ng mga soldiers na nagpapadala ng mga pagkain, ng mga donations, ine-expose nila yung sarili na sa sakit, 1 sakong bigas sa 1 buwan. Alam mo kung bakit, Cathy? Alam mo kung bakit? Kasi meron ng bayad sa kanila. Yung bayad sa kanila, yung profound joy of service. Yes. Walang bayad yun. Right? Wala. Because you know that's your life as well, di ba? Yes. Yun ang totoong kayamanan, no? Walang bayad doon. No? Kasi nakikita ko sila nun yung parang kukuha sila na they need to get the bodies, yung ganyan minsan, kasi kulang nga tayo, di ba? So, tatanungin ko ngayon yung mga yung mga head nila, sabihin ko,
Sir, ano bang pwede nating gawin? Anong pwede ko ibigay? Siyempre, you feel, 'di ba? So, to the point that time, I have beautiful cars. I go to Armed Forces of the Philippines. Daling ko yung magaganda kong cars. May McLaren pa ako, na yung wing, di ba? Yung maakyat. Yung mga bata natutuwa na yun. Tapos, ako na yung nagkukusang loob. Papalit yun ako. Ganyan. And they're so happy. Food, so simple, but so passionate with their action, yung talagang sinusurrender nila yung buhay nila sa Panginoon. Tapos uupo kami, pagod kami. Papagod lalo sila. Minsan hindi na sila maliligo, di ba? Ganun sila eh. They're so used to it na tuloy-tuloy yung trabaho nila, walang tulugan. Nasa floor. Tapos, yung pagod na they don't care. Tapos magsasmile pa. Tapos sabi ko, ano kayang pwede natin gawin dito? Nagpadala ako ng TV para man lang yung pahinga nila. Manood sila. You know, so simple yet so profound yung devotion nila. And not only that, Kathy, kung binigyan sila ng maleta ni Saldico, ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos para wasakin ang Pilipinas, hindi yan. Oh, sure ako dun. Kahit na kailangan nila ng pera for something, you know why I know this? Because I had a father who was like that na wala siyang pang med school sa amin ng kapatid ko, that he had to sell property, and he was COMELEC commissioner at the time, George Kupal, makinig ka. And he was bribed, no? But in front of me, he said no. Tapos umalis na kami, tapos nagbenta siya ng property niya, no? So, yung hindi papasok sa utak mo na tatraydorin mo ang Pilipino, no? Hindi. Talaga. So ngayon parang kaya sa akin nung nagtrabaho kay PRRD, no, hindi talaga papasok sa utak mo 'yon. Kaya ito mga sundalong 'yan, ganyan, no, na yan ang kaligayahan nila na sundalo ako, 'di ba? Yeah. Dinidepensahan ko ang bansa ko, no? Yung buhay ko. Biro mo, umaalis sila sa pamilya nila, no? Grabe kaya alam mo, we have to mention also the spouses and the children. Yes. Sila, no? Talagang they also deserve the acknowledgement na magpapasalamat din tayo sa kanila, sa pamilya nitong 18 na ito, na mga bayani natin, no? Kasama ninyo ang Pilipinas dito. Kasama ninyo ang bansa, ang buong bansa. So, Kathy, I'm really sorry we have to be closing but wrapping up. So, just your last thoughts and whatever you want to say, no? Okay. Yeah. Una, gusto ko magpasalamat dun sa mga sumuporta sa 18 na men in uniform, no? Na naglakas loob na lumantad at isa lang again ang kanilang buhay. Sabi nga nila, ito na ang huling laban nila para sa bayan. Sana'y protektahan nyo, lalo na kayo, active, inactive, na iba pa dyan. Ano nyo, protektahan nyo yung inyong uniforme. Huwag nyo hayaang babuyin ang iilan na nandyan nakasama ninyo. Huwag ninyong pabayaan na yung pinaghirapan ninyo, na isinasalang ninyo ang inyong buhay at sinasakripisyo ninyo ang kaligayahan ninyo kasama ang inyong mga pamilya para sa ating bayan ay isang tabi lang ng iilan at babuyin lang nila ang inyong integridad. Kayo ang tunay na may mga pride and honor. Kaya nga kayo nandyan kasi kayo yung mga willing magsakripisyo ng kanilang mga ng buhay, 'di ba? So I salute you guys. Dumilang kami ng kuko nyo. Alam niyo yun, parang grabe kayo. So, hindi kaya to ng mga politician na nakaupo dyan. Okay? Hindi na kaya yung ginagawa ninyo. Once na tumayo kayo bilang sundalo, alam namin na handa kayong mamatay para sa bayan. And maraming salamat talaga sa mga asawa at pamilya ng mga sundalo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakakaiyak ho kayo kasi out of this moment, yung mga tao ngayon na nandyan na naninira sa inyo, napakawalang hiya at kasumpa-sumpa. And kayo, yun lang yung mga asawa, naku, matakot kayo pag yung mga asawa na nagdadadak-dak dyan. So, maraming salamat at alam ko, ginagabayan kayo ng Panginoon. At poprotektahan po nila kayo. Mahalo namin kayo at salamat po. Kathy, hindi ba, kasi ganito yung pakiramdam ko isang malaking karangalan, no, na sinabay tayo sinabay tayo ni Trililing na parang inihanay niya tayo, pero I don't think magkahanay tayo ever, no, ever. Because I don't think na that kind of sacrifice ay kaya ng lahat, no. So, hindi lahat. Yung sinasabi ni Kathy na isinusugal ninyo yung buhay nyo, isinusugal ninyo na yung mga anak nyo ay magiging, what's orphan in Tagalog? Ulila, yeah. At isinusugal ninyo yung mga asawa ninyo ay magiging balo, no?
Kayo nagpapasalamat sa mga asawa at mga anak ninyo dito sa ginawa ninyo sakripisyo para sa bayan at isang karangalan ang mahanay sa inyo. Kahit na 10 levels lower, no? Maraming salamat sa sakripisyo. Oo. Maraming salamat din sa iyo. You are an inspiration to so many of us, including myself. Thank you Same very with you.